Hey guys, welcome back to the channel. Sa video na ito, ituturo ko kung paano ayusin ang general error problem ng Epson 121 printer kapag nagbi-blink ang printer ninyo, hindi nag-print or may lumalabas na general error message. Huwag kayong mag-alala dahil gagabayan ko kayo step by step kung paano ito i-troubleshoot at i-repair. Make sure na panoorin ninyo hanggang dulo hindi ninyo ma-miss ang important tips at solutions na pwede ninyong gawin. Kung makatulong ang video na ito, don't forget to like, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating printer repair tutorials. Let's get started. Sa video na ito, susuriin natin ang internal components ng printer at aalamin ang sanhi ng general error. Bago tayo magsimula, tanggalin muna ang dalawang screw ng upper cover at 4 na screw sa bahagi ng ink tank assembly upang ma-access nang maayos ang loob ng unit. Ang general error ng Epson L121 ay medyo mahirap i-diagnose dahil wala itong built-in LCD display para magpakita ng error code. Kaaniwan, ang eksaktong error ay makikita lamang gamit ang Epson Adjustment Program o Service Utility. Kung wala kang adjustment tool, maaari pa rin tayong magsagawa ng manual troubleshooting procedure. Sundan lamang ang buong proseso hanggang dulo. Unang hakbang, inspeksyonin natin ang printed carriage assembly. Para makaalis na sila sa bahay na yun. Hindi sila makaalis dito dahil naubos yung ipon nila ni Caroline para lang mabili yung bahay. At hindi nila inaasahan na yun pala yung karanasan naghihintay sa kanila. Lumayo yung loob ng 5 magkakapatid sa nanay nilang si Caroline. At sinasabi nilang parang hindi na nila siya kilala. Isipin na lang natin yung nararamdaman ng 5 babae magkakapatid na yun tuwing aalis si Roger dun sa bahay. Halos hindi na sila lumalabas ng kanilang kwarto dahil patuloy pa rin nilang naririnig yung batang lalaking umiiyak sa labas ng bahay, matandang babae at matandang lalaking bigla na lang nawawala at mga taong nagbubulungan sa hating gabi sa mga kwarto nila. At hanggang Manumanong islide ang printed pakaliwa at pakanan upang malaman kung may mechanical resistance o bar sa carriage path. Kapag mabigat ang galaw o may resistance, maaaring kailanganin ng lubrication ang carriage rail. Maaari itong lagyan ng counting lubricating oil gaya ng Singer Oil o WD-40 upang maging smooth muli ang movement ng printed mechanism. Kung normal naman ang galaw ng carriage assembly, susunod nating i-check ang pepper feed sensor lever at ang extension. Spring nito, siguraduhin maayos ang pagkakakabit ng spring dahil ito ang tumutulong sa tamang pagbalik ng sensor lever sa default position. Sa unit na ito, napansin nating nawawala ang spring ng lever detector sensor. Karaniwang nangyayari ito pagkatapos ng paper jam, lalo na kapag biglang hinila palabas ang nakaipit na papel. Kapag natanggal ang spring sa mounting position nito, madalas itong nahuhulog sa loob ng pepper feed roller assembly na nagiging sanhi ng sensor malfunction at general error ng printer. Hanapin natin ang tension spring sa chassis area, malapit sa pickup roller assembly ng printer. Sa ilang kaso, maaring ito ay naipit, natanggal, o na-displace mula sa mounting position nito. Kapag natukoy ng spring, ay reinstall ito ng maayos. Nung iaangat niya na yung plywood, ay hindi niya ito maiangat. Sa tamang seating point upang matiyak ang proper tension at alignment. Siguraduhin secure ang pagkakakabit upang maiwasan ang muling pagkalaglag sa spring housing. Pagkatapos ng reassembly, magsagawa ng functional test ng unit upang ma-verify kung ang nawawalang o faulty spring ang sanhi ng general error condition. Gustuhin man nilang umalis ay wala silang kakayahan. Nagtapos yung movie na The Conjuring sa senaryo na palayas ni Ed at ni Lorraine Warren yung gumugulo dun sa pamilya na si Bathsheba. Pero sa totoong buhay, gaya ng sabi ko kanina, hindi talaga ganun yung nangyari. Sa totoo lang, hindi nga nakatulong yung mag-asawa kundi lumalalang yung mga nararanasan ng parent family. Si Ed at si Lorraine din ang nagsabing si Bathsheba ay nanggugulo sa pamilya nila. Matapos nilang marinig yung kwento ni Caroline na may tumusok sa likod ng binti niya na parang malaking karayon. Kinonekta niya ito sa sinasabing ginawa ni Bathsheba doon sa baby ng kapitbahay nila na natagpuan nilang patay at may butas yung likod ng ulo na parang sinaksak nga ng malaking karayon. Pero ang sabi ng 5 magkakapatid, isa daw sa pinakamalulungkot na kaluluwa si Bathsheba dun sa bahay at iba daw yung espiritong nanggugulo sa kanila. Matapos umalis ng Perron family sa Old Arnold State ay namuhay sila ng tahimik sa makalipas na ilang dekada na hindi kinikwento sa ibang tao yung mga nangyari sa bahay na yon
dahil ang iniisip nila ay hindi pa handa yung mga tao tanggapin yung mga ganong uri ng karanasan. Hanggang sa in-interview na nga sila at nagawa yung The Conjuring movie. Gumawa yung organizer ng isang setup ng bahay na halos kagaya ng Old Arnold State ayon sa takbo ng kwentong gagawin nila. Pero ano na kaya yung nangyari sa bahay na nakatayo sa 1677 Round Top Road, Burrillville, Rhode Island, matapos umalis dito ng Perron family? Noong 1987 ay nabili ito ni Norma Sutcliffe na hindi naman nagkwento ng mga nakakatakot na karanasan na dito at naibenta ulit yung bahay noong 2019. Yung taon na to, ang nakabili naman ay si Corey Heinzen at yung asawa niya si Jennifer. Yung mag-asawa na to ay nagsabing meron daw talaga silang naririnig na batang lalaking umiiyak sa likod ng bahay, mga takbuhan sa iba't ibang parte ng mga kwarto kahit wala namang ibang tao dito. Pero wala silang mga nakakatakot na karanasan na pwedeng ikumpara sa mga naranasan ng Perron family noong 1970s. Alam ni Corey at ni Jennifer yung history ng bahay bago pa man sila dito lumipat. Kaya't ang ginawa nila, yung unang 4 na buwan silang nakatira dito ay natutulog lang sila sa maliit na parte ng bahay para daw hindi nila mabulabog yung ilan pang naninirahan dito. Nung isang beses, nung nagsisimula na sila maglagay ng ilang gamit sa ilang kwarto, may binuksan silang isang kwarto dito na hindi pa nila nabubuksan mula nung tumira sila dun sa bahay. May nakita sila ditong isang matangkad at malaking itim na anino nakasilip sa pintuan. Ang sabi pa ni Corey, wala naman ginagawa yung anino kundi nakatingin lang sa kanila. Nung una nagulat sila pero hindi na lang nila ito pinansin dahil tanggap nila sa sarili nila na may kahati talaga sila dun sa bahay. Sa kabila ng may pangalawa ng pamilyang naniniwala. Pero ang sabi ni Andrea at ng Perron family, mas mabuti pa daw na magpaputol sila ng dila kaysa magkwento ng kasinungalingan. Maniwala sila kung anong paniniwalaan nila, pero alam namin at ng mga kapatid ko kung ano yung naranasan namin. Dinagdag din ni Lorraine Warren, yung mga bagay na naranasan nila dun sa bahay ng Perron family ay nanatili daw sa isipan niya sa mga nakalipas na dekada. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin siya tuwing nagkikwento siya tungkol dito. Noong 1986, si Ed at si Lorraine Warren ay nasa Connecticut dahil tinutulungan nila ang Snedeker family na mahigit 1 taon nang ginugulo ng mga demonyo. Ang kaso ng pamilyang to ay ang isa sa mga pinakasikat na bahay na pinuntahan ni na Ed at ni Lorraine. Kwentong mas kilala sa tinatawag na The Haunting in Connecticut. At nung parehong taon na to, 1986, habang tinutulungan nila ang Snedeker family, ay nakatanggap pa sila ng isang tawag mula sa isang pamilya sa Pennsylvania na agad din naman nilang pinuntahan. At yung tawag na yun ay nanggaling sa Smurl family. At ang bahay ng pamilya na to ay ang tinuturing na pinaka nakakakilabot na bahay na pinuntahan ng mag-asawang demonologist. At sa kwento na rin na to natin aalamin kung bakit ito na yung huling bahay na pinuntahan ni Ed at ni Lorraine. Ang kwento ng Smurl family ay ang sinasabing pinagbatayan ng The Conjuring Last Rites na ilalabas sa darating na September 5 ngayong taon. Pero ano nga ba talaga ang karanasan ng Smurl family sa bahay na nakatayo sa 328 Chase Street sa West Pittston, Pennsylvania? Ano-ano ba yung mga nakakakilabot na karanasan nila dito? Bakit kaya hindi sila tinulungan ng simbahan? At ano nga ba ang nangyari kay Richard Lloyd na siyang tumira sa bahay ng Smurl family matapos umalis ng pamilya? Noong 1972, ang mag-asawang Smurl na si Jack at si Janet ay simple lang na namumuhay sa Pennsylvania. Kasama nila dito ang babaeng anak si Don at si Heather. Simpleng pamilya, simpleng hanap buhay at simpleng buhay. Kaso nga lang, noong June 19, 1972 ay dumating sa kanila ang isa sa mga pinakamalakas na bagyo na tumama sa Amerika. Ito ay ang bagyong Agnes. Naglandfall ito sa Florida at dumaan sa 12 states. At kasama na nga Matapos ang inspeksyon, kinumpirma natin na ang tension spring lamang ang naging sanhi ng general error. Siguraduhing maayos na naka-install muli ang spring at nakalapat ng tama sa mounting position upang maibalik ang normal na function ng sensor. Mechanism, pagkatapos ng reassembly, isagawa ang syringe cleaning procedure upang ma-flush ang ink system at matanggal ang anumang bara sa ink lines o printhead. Kapag tapos na ang cleaning process, magpatakbo ng test print upang i-verify ang print. Quality at kumpirmahin na maayos na ang operasyon ng printer.
Salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, i-click ang notification bell para sa mga susunod pang printer repair tutorials. Noong October 1973 ay nabili nila yung bahay sa 328 Chase Street, West Kidston, Pennsylvania, upang dito ay makapagsimula ng panibagong buhay. Pakalipas ang ilang buwan ng December ng parehong taon, 73, ay tumira na rin dito yung mga magulang ni Jack na si John at si Mary Smurl. Ginawa naman nila to dahil yung nabili nila ay parang dalawang bahay na magtalikod. Nakapagsimula din dito si Jack ng panibagong trabaho, mas malaking sahod, mas maayos na posisyon. Yung mga magulang niya at yung asawa niyang si Janet ay walang mga sakit, habang yung dalawa nilang anak na si Don at si Heather ay nagiging maayos ang mga grado sa eskwelahan. Ganito ang naging buhay nila sa unang mga taon na pagtira nila dito. Na sa kabila ng sinira ng bagyong Agnes ang lahat ng mga ari-arian nila, pati yung bahay nila, ngayon ay unti-unti na nila itong nababago. Na para bang masasabing sa paglipat nila sa bahay na yun, yung buhay nila ay mas naging maayos, naging maayos, naging maayos, naging maayos, naging maayos, naging maayos, hindi naging maayos yung buhay nila dito. Noong 1977 ay nanganak si Janet sa Kampal na si Karin at Sandra, parehong babae, at dahil dito ay mas naging busy si Janet sa bahay nila, mas naging maingay, at habang si Jack naman ay kailangan magdoble kayo. At dito na nga nila nasimulang maranasan yung mga nakakakilabot na bagay dun sa bahay. Ang sabi pa nga ng Smurl family nung umalis sila dito, na para bang yung bahay daw na yun ay napakabilis mapulok, maging yung mga bagay at gamit na nasa loob nito. Ang unang naranasan ni Janet dito, na saan ito nagsimula, ay nung naglalaba siya sa basement. Habang naglalakad siya dito ay napadaan siya sa maliit na salamin na nasa luma nilang drawer. Nakatambak lang to dun sa basement dahil hindi nila ginagamit. At nung dumaan na nga dito si Janet, sigurado siyang may nakita siyang ibang tao dun sa salamin. Kaya ang ginawa niya, nung nakalagpas na siya dito, ay naglakad siya paatras ng dahan-dahan at humarap siya dun sa drawer nila. Yung segundo na to ay nakaharap na siya mismo sa salamin. Dito syempre nakita niya yung mukha niya, pero may isa pa siyang bagay na napansin. Sa gilid ng basement nila ay may nakatayong napakatangkad na tao na tinititigan ni Janet. Hindi niya makita yung mukha nito o kung sino to dahil napakatangkad nito. Hindi nakita yung ulo dun sa salamin. Hindi naman ito gumagalaw, pero sigurado si Janet na walang itim na bagay na nakalagay doon sa parte nito. Kaya sigurado siyang tao yung tinititigan niya. Hindi siya makagalaw kung natatayuan niya ng ilang segundo. Wala din siyang lakas ng loob na harapin to, kaya ang ginawa niya ay yumuko siya. At dahan-dahan siya naglakad papunta sa hagdan, paakyat ng bahay. Sa kabila ng nakayuko na siya, ay naaaninag niya yung kulay itim na matangkad na tao na to, na dahan-dahan ding humaharap kung saan siya naglalakad. Nung nasa harap na siya ng hagdan ay nakarinig naman siya ng mga yabag ng paa na bumababa ng hagdan. Hindi niya alam kung asawa niya ba to o isa sa mga anak niya, pero nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kaya naman tumingala siya, pero wala siya nakita dito, tao. Pero patuloy niya pa rin naririnig yung mga yabag ng paa pababa ng hagdan. Ang ginawa ni Janet nung papalapit na ng papalapit yung mga yapak ng paa papunta sa kanya, ay pumikit na lang siya. At huminto yung mga yapak na yun sa harap niya, sa huling baitang ng hagdan. Makalipas ang ilang segundo, ang ginawa ni Janet, kahit nakapikit pa siya, ay nagsimula na siyang umakyat ng hagdan. Hanggang sa namalaya niya, nasa pukpok na pala siya nito. Napansin ng mga anak niya at ng asawa niyang si Jack na namumutla siya, kaya tinanong siya kung okay lang siya. Ang sinagot niya ay napagod lang daw siya sa paglalaba. Ang sabi naman ni Jack ay siya na yung magtutuloy sa paglalaba. Bumaba dun si Jack sa basement. Umakyat naman ito makalipas ang ilang minuto. Ang inaasahan ni Janice ay magkikwento ito patungkol dun sa napakatangkad na tao